Good afternoon, guys. Welcome to my mini paradise, my mini garden. This is Sir Mia's Garden. Kamusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalusugan, kalagayan sa mga oras na ito. And for today's update ay ituturo ko kung paano ang water propagation para sa isang halaman na napakaganda. Ito po is lumalaki. Isa rin po sa mga halaman na considered as vining plant, trailing, climbing, at hanging plant po. Ito po yung tinatawag na Epipremnum pinnatum or mas kilala po ang halaman na ito sa dragon's tail plant. Ang ganitong halaman po is native po sa French Polynesia at meron din po siyang halaman or ang pinakapangalan niya po is tinatawag din po na Photos dragon tail. Kapansin-pansin po na nag-trail na po ito, so pinutol ko na po siya, ayan. At I'm planning to propagate this, not this time po, hindi po siya soil propagation, kumbaga itatry po natin yung water propagation. So itong basyo na to is lalagyan po natin siya ng alkaline water or kung wala po tayong alkaline water, might as well yung tubig ulan, tubig bukal. Or kung wala naman po, might as well na gumamit po tayo ng mineral water. Kung wala din po, ang pinaka-alternative water para sa ating monstera na halaman na ito is yung tinatawag na, kasi po ang tubig po sa Metro Manila po is napakayaman sa chlorine. Kumbaga, wag po nating direktang gagamitin ng tubig na nasa gripo natin na galing sa nawasa. Instead, we are letting that water sit for about 24 hours to 48 hours bago natin siya gamitin para po mag-evaporate po ang chlorine content ng ating tubig na ito. Itatabi po natin. Then ito yung sinasabi ko na tubig po para sa ating water propagation para sa ating dragon's tail plant. Bakit nga ba patuloy ako sa pag-propagate ng ganitong halaman is dahil na rin po ang mga philodendron at yung monstera po is napaka-epektibo. They are best in terms of air cleaning, air purification, at air filtering. Yes po, nagulat din po ako dahil simula po nung nagkaroon ako neto sa aking silid pahingahan sa bedroom ay naging maganda ang daloy ng pagtulog ko. Kumbaga sila po is nagpro-promote at naglalabas ng isang napakalinis na oxygen na siyang kinakailangan natin para sa ating malusog na pangangatawan. So ito po is i-propagate po natin sa pamamagitan po ng water propagation. So ang gagawin po natin, napakahaba niya guys, ipapakita ko. Ayan siya. Di ba napakahaba niya? Ito yung pinakadulo niya. Hindi na kasya guys kasi napakalaki niya. So ituturo ko po ang tamang pag-cut sa ating halaman na ito. Since climbing po siya, ang tubo niya po is pataas. Dapat po ang portion na ating ikakat po is dito po. And dito natin siya ikakat. So mga 1 to 2 inches po ang length. And ingat po tayo guys. Dapat po ang scissors na gagamitin po natin is napakatalim po para po madali po natin siyang makat. Since ito na po ang kanyang pinakaunang part, ito na po is ready for water propagation. Napakatangkad niya talaga. Ayan. So kunin po natin ang ating tubig at yung ating basyo. So hindi na po ako bumili ng basyo, yung gamitan ko po ng nata de coco, yung kaong, at yung peanut butter or yung mayonnaise po ay suggested para sa ating, ito po ang basyo or container na ating gagamitin po. Ilagay na po natin ang tubig, kakalahatiin po natin siya. Ayan. Then saka po natin ilalagay itong ating dragon's tail plant. Ayan. Ganyan siya. Yan na siya guys. So napakadali lang po ang ating pag-propagate gamit po ang water propagation. So hindi siya kita. Itaas po natin konti. Ayan. Perfect. So ito po is ilalagay po natin sa malilim na lugar ng ating bahay. Wag na wag po natin siyang ilalagay doon sa
tirik po ang araw dahil pwede pong matuyuan ng dahon or foliage ang ating halaman na ito. At since ang ating halaman na ito is considered Vastu Feng Shui houseplant, lucky plant, ay suggest na ilagay po natin siya ang pinakatumbukan po ng maaluwan, maswerte, masaganang flow ng positive energy ay doon mismo sa northeast portion sa silangan ng ating bahay. Para po matumbok po natin ang lokasyon na iyon, gagamit po tayo ng compass rose. Mostly ang mga Android phones, yung mga phones po na iPhone ay meron po siya tinatawag na compass rose. Kumbaga gamitin po natin yun para malocate ang nasabing lokasyon na napaka-gandang ilagay ang mga lucky feng shui house plant, money plant doon sa lugar na yon dahil po sila po ang nag-attract ng kaperahan at pananalapi. Magiging masagana po ang daloy ng ating buhay kapag pumili po tayo ng lugar. Huwag na huwag po tayo maglalagay ng mga halaman sa kanluran or west portion dahil yun po ang lubugan ng araw. Dapat po ang paglalagay ng mga halaman po is sa northeast portion dahil doon po sumisikat, sumisinag ang araw. Ang pagsikat po ng araw ay sumisimbolo ng magandang kapalaran, magandang oportunidad, kasiyahan, paggaling, kagalakan, at higit sa lahat po ito po ang nagpro-promote din ng isang harmonious relationship sa ating bahay at wag din po kayo magpapawala nito dahil isa yun pong halaman na ito sa considered po na money maker. Consider din po siya as lucky charm. Meron po kami neto sa aming dining table para doon pa lamang po is talagang mahahaltak niya ang kasaganahan, ang kaswertihan sa pagkain po. So ito na siya, papalitan po natin ng tubig every 5 to 7 days po. Ito na siya. Then yung ibang part po, so meron pa akong natira. Itutuloy ko lamang po guys. Ayan, ganun din po ang ating pagkat. Mas madali po kasing lumaki ang mga halaman kapag ang pinagkat po natin is yung may dalawa siyang dahon. So ito siya, 1, 2. Gagamit din po tayo ng water propagation para sa ating halaman na ito. So, kunin po natin yung ating isang water. Ito, pinaglagyan ko din po ito. Ayan. So, saka po natin siya ilalagay ng ganito. Pwede din po siyang gawing decorations sa ating center table, sa ating dining table, sa ating bathroom. Doon sa may bowl po ng toilet bowl, doon sa pinakatuktok, is pwede po tayo maglagay nito para doon pa lamang po is maalis na ang mga not so healthy vibrations, yung mga negative siya ay kanyang ini-eliminate at ina-absorb. Ito siya guys, ipapakita ko. Ayan. Ayan. Diba napakatangkad niya? Then meron pa po tayong isa. So I think this is already, since wala po siyang dahon guys, itatry po natin ito, ikakat po natin siya ng 4. So this is 1. Ayan, ito siya, 1. Then dito, 2. Ayan. Then dito, ito yung sinasabi ko na dulo guys na hindi ko napakita sa inyo. Then dito. Ayan. Then itong 4 na ito is gagamit din po tayo ng water propagation. Ito-try po natin na kahit wala siyang dahon or foliage is talagang magta-thrive at magiging successful ba ang ating propagation para sa ating dragon's tail plant. Ayan, dito siya. Then we'll check po every week. So yun lamang po guys, ang ating simple way on how to propagate at mga kaalaman po at detalye at information na siyang tutulong sa atin para po mas lalo nating mahaltak ang ating kaswertihan sa pamamagitan po ng ating mga halaman kagaya ng ganitong halaman na Monstera or Philodendron. Ito po yung tinatawag na dragon's tail plant. Maraming salamat po guys. Ingat po tayong lahat. Naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan. Ito siya guys. Oh. Ingat po tayong lahat. Paalam. Di ba po napakaganda po niya? Ayun. Ciao, ciao. Ingat po tayong lahat.